kagaya ng daily habit natin. Sasagutin ko lahat ng tanong ninyo at makaka-relate kayo dito sa mga question. Bakit hindi lahat pwede magnegosyo? Hindi lahat ng tao is pwede talagang magnegosyo. Why? Yung ibang tao, ang setting ng utak nila is magtrabaho. Yung iba naman, ang setting ng utak nila is mag-abroad. Yung iba naman, ang setting ng utak nila is umistambay. Yung iba naman, ang setting ng utak nila is ganun lang talaga sila sa buhay nila. So, hindi talaga lahat is born entrepreneur. And it's a good thing na hindi lahat pwedeng magnegosyo kasi if lahat magiging negosyante, we will not be having a balanced world. Bakit? Yung iba, ang destiny talaga nila sa buhay is maglingkod, magtrabaho sa isang negosyante. Kaya ginawa ng Diyos yung isip natin para magkaroon tayo ng option, magkaroon tayo ng decision making sa buhay natin. So yun talaga, yung iba talaga, they are very passionate about working. That's what they love to do. That's what they are passionate about. Ayaw na nilang maging negosyante. At hindi nakaset yung isip nila na maging negosyante. And maybe that's the biggest reason why hindi lahat talaga magne-negosyante. Hindi lahat talaga magne-negosyo. So, tanungin natin ang sarili natin. Ako ba nakadesenyo ko maging negosyante? Ako ba nakadesenyo ko yumaman o masenso? Tanungin natin sarili natin, ano talaga yung gusto natin sa buhay natin? Kailangan i-figure out niya. Now, the reason why you are actually here right now, kasi binubuksan ko yung isip ninyo, tinitweak ko, tinutulungan ko kayo na, hey, kung gusto mong umasenso, gusto mong yumaman, magnegosyo ka. That's the only thing. That's the only way for you to become successful. Marami ng mga negosyo ngayon na pwede nating gawin. Even nasa bahay ka lang. Kailangan ba ng malaking kapital para magnegosyo? Hindi lahat po ng negosyo kailangan ng malaking kapital. For example, magko-coaching business ka. Magtuturo ka online through social media. Hindi masyadong malaki kapital niyan. Bakit? Laway-laway lang ang puhunan dyan. For as long as you have something good to provide with other people. Kaya kailangan equip talaga tayo mentally. Kasi kung punong-puno ang kaisipan natin ng diskarte, oportunidad at pwede nating ma-contribute, doon liliit yung puhunan eh. Doon lumiliit yung kapital natin sa negosyo. Why? Kasi marami tayong kayang gawin. Hindi natin kailangan kumuha ng service provider kung magaling kang online. Hindi mo kailangan magtayo ng physical store kung magaling ka sa social media. Hindi mo kailangan bumili ng product kung magaling kang magbenta. Pwede kang makapagnegosyo kahit zero capital. Bakit? Pwede kang magbenta ng produkto actually right now doon sa mga affiliate program, for example, ng Shopee. I don't know if Lazada kung meron silang affiliate program. Pwede kang kumausap ng isang manufacturer o supplier. Pwede ko bang ibenta yung ganitong produkto mo? Meron ako mga kakilalang buyer na pwedeng bumili ng produkto mo. Pwede mong i-post sa social media, pwede ka mag-direct selling. Negosyo yun na walang puhunan. At yung tubo mo ron, yung kikitain mo ron, pag kumita ka na malaki, that's the time na pwede ka na mga kapital sa negosyo. So maraming negosyo ang zero capital. Diskarte lang ang kailangan. Kailangan ba may mentor ka sa pagninegosyo? Ako ay definitely agree na kailangan natin ng someone para pagkunan natin ng reference. Pagkunan natin ng guide. Kasi hindi sapat yung kaalaman natin para mapaasenso natin ang isang negosyo. Kailangan mo talaga ng outside information. Especially yung mga taong naging successful doon sa field na ginagalawan mo. Doon sa negosyo na ginagalawan mo. Kailangan mo ng reference. Yung iba kasi, kaya nagfe-fail sila sa pagninegosyo, what they're actually doing is, hindi ako magpapaturo, kaya ko to, magaling ako eh. Mahusay ako, nakapag-aral ako eh. O doon nagkakamali ang maraming tao. Iba ang academic, iba ang pagninegosyo. Iba ang pag-i-empleyo, iba ang pagninegosyo. Sa negosyo, kailangan mo talaga ng mentor. Kailangan mo ng reference. Kailangan mo ng guide. Si Raymond, ikaw ba meron kang guide? One of my greatest mentor sa buhay ko po is yung uncle ko po. Kasi successful siya na negosyante. Realtor siya. And then at the same time, contractor siya. Matanda na siya. Nasa 60 years old na siya. Siya yung ginagawa ko laging mentor sa buhay ko. Siya yung nagtuturo sa akin. Bakit? Kaya ako pinili yung mentor na yon. Kaya ka pipili ng mentor. Kasi yung mentor mo na yun, napagdaanan niya na yung dinadaanan mo ngayon. Alam niya kung nasaan ang flaws. Alam niya kung saan ka pwedeng mag-fail. Alam niya kung saan ka pwedeng mabankrupt. So lahat yan, nadaanan niya na at napagtagumpayan niya na. Kaya ka kukuha ng mentor para nga maging guide mo eh. Tandaan po ninyo, pag ikaw ay nagninegosyo, para lang yan, gabi ka nagmamaneho, may headlight ka ng sasakyan. Hanggang saan lang ang tanaw ng mata mo? Pag nakasindi yung headlight mo, hanggang doon lang
sa abot ng headlight ng sasakyan mo. Dumiretso ka, may maaabot na naman yung ilaw mo na iba na naman. Dumiretso ka ulit, may maaabot na naman yung ilaw mo. Pag dire-diretso ka umaandar, unti-unti nararating mo yung destination mo kahit madilim. Bakit? May headlight ka. Yun yung mentor mo. Anong industry ba ang click sa negosyo? Subjective po yan. Lahat ng opportunity may yumaman dyan. May yumaman sa toothpaste, may yumaman sa toothpick, may yumaman sa upuan, may yumaman sa pagtitinda ng bag, may yumaman sa pagko-computer, may yumaman sa pagtitinda ng doorknob, may yumaman sa pagtitinda ng whiteboard. Lahat may yumaman eh. Lahat may kumita. Kung ano man yung mga bagay na meron tayo ngayon, tandaan natin, may isang negosyanteng kumita dyan. May isang kumpanya na kumita dyan. Hindi nakadepende sa bagay o oportunidad ang pag-asenso ng isang negosyo. Nakadepende kanino? Sa may-ari. Kaya kailangan, kahit na anong negosyong gagawin mo, kung kilala mo kung sino ang customer mo, kung alam mo kung paano ito ibenta, kung alam mo kung sino ang pwedeng maging investor o maging business partner mo in the future, kung knowledgeable ka about that, hindi ka magfe-fail sa pagninegosyo. Importante ba ang social media sa negosyo? Ang social media po ngayon is panibagong mundo. Nabubuhay tayo in real world. Nakikita natin, naamoy natin, naobserbahan natin, nararamdaman natin. Pero at the same time, we are living in the second world, which is social media. May buhay tayo dyan. We interact with people. Napaglalaroan ng social media ang emosyon natin. Napapatawa niyan tayo, napapaiyak tayo. May mundo sa loob ng cellphone natin. Kaya kailangan ang negosyo natin nasa dalawang mundo. Gusto mong mag-exist sa pagninegosyo, gusto mong maging profitable ang negosyo mo, kailangan may social media presence ka. Hindi lang yung presence na traditional. Kasi bakit? Ito yung katotohanan. Mas marami ng tao ang nakatira sa cellphone kaysa nakatira sa totoong buhay. Mas maraming tao ang naniniwala sa pinapanood nila sa social media kaysa sa nakikita na ng mga mata nila. Yan ang naging impact ng social media sa atin. Nagkaroon tayo ng panibagong mundo. So you have to be present in social media. Kung hindi, mamamatay ang negosyo mo. Sabi nga ni Bill Gates if your business is not on the internet, you are out of business. Bakit ang hirap magnegosyo? Mahirap po magnegosyo, totoo yan. Pero mahirap din magtrabaho, mahirap din mag-aral, mahirap nga rin umistambay Ibig sabihin, walang madali sa buhay. Gusto mo ng madali, patay ka na nun. Walang madali sa buhay. Lahat pinaghihirapan, lahat kailangan pagsikapan, lahat kailangan ng effort, lahat kailangan ng talino, lahat kailangan ng talent, lahat kailangan ng skills. Kahit anong gagawin mo, laging may problema. Pero ito naman kagandahan. Kahit laging may problema, tandaan mo, kung problema yan, meron niyang kaakibat na solusyon. Kapag problema, wala nang solusyon, hindi na problema yan. Bakit? Bakit mo pa problemahin yung isang bagay na wala nang solusyon? Let it go. Let God. So walang madali sa buhay. Sa pagninegosyo, yes, mahirap. Pero may reward. Yung reward na, alam mo yon, pwedeng maging secure yung anak mo, yung magiging apo mo, yung magiging apo mo sa tuhod, at yung magiging apo mo sa talampakan. Pwedeng maging secured ang buong angkan ninyo dahil negosyante ka at magaling ka na negosyante. So hindi siya madali. Mahirap yun. Pero mas mahirap po maging mahirap. Mas mahirap po magtrabaho. At sa negosyo, yes, may hirap, pero may ginhawa. Sa ibang oportunidad, mahirap hanapin yan. Kailan ba dapat mag-start magnegosyo? Now is the perfect timing na magne-negosyo tayo. Bakit now? Ang haba ng panahon na nabuhay tayo sa mundo. Ang dami na nating inisip. Ang dami na nating gustong desisyonan sa buhay natin. As a matter of fact, marami nga sa mga viewers natin o sa inyo, gusto na mag-quit sa trabaho for the longest time Ang nagiging hindrance lang, ang nagiging problema lang, takot mag-take ng risk, takot sumubok. Hindi pa nga nasusubukan, negative na kagad. So ano ibig sabihin? Being an entrepreneur is a calling. Ibig sabihin, kung naramdaman mo na, uy, kaya kong magbenta, kaya kong magganito, walang ibang panahon yan kundi ngayon. Kasi kung hindi mo gagawin ngayon, maniwala ka sa akin, bukas na bukas, magdedesisyon ka ulit. At sa kinabukasan, magdedesisyon ka ulit. At sa susunod na buwan, magdedesisyon ka ulit. Hanggang sa yung desisyon mo, wala ka nang naumpisahan. Bakit? Yung desisyon mo is lagi kang paatras. Baka hindi kumita, baka ganito, baka ganito. Ang pagninegosyo, inuumpisahan yan kaagad-agad. Kumbaga, just do it. Paano kung mag-fail, Sir Raymond? Sa trabaho naman, may failure din Sa pag-aaral, may failure din. Sa lahat ng gagawin natin, meron ding failure. Maniwala ka sa akin, immune ka na sa failure. Being an entrepreneur, dahil nga calling siya, you have to do it now. Kailangan gawin na natin ngayon. Negosyo now and luho later. Ba muna ang tama? Totoo yan. Yan ang dapat natin gawin. Bakit? Yung negosyo kasi, magkikreate ng maraming luho. At yung luho, hindi magkikreate ng maraming negosyo. That's the answer. Ano ang birth pains ng pagsimula ng magnegosyo? Pag sinabing birth pains, ito yung hindi mo maiiwasan na senaryo, sitwasyon, pagkakataon sa negosyo mo pag mag-uumpisa ka. Usually talaga, critical kasi yung 1 to 2 years sa pagnenegosyo natin. You will be experiencing several birth pains sa mga bagong bubuksan natin
natin na negosyo. Huwag nating iisipin that everything will be well and everything will be perfect and everything will be smooth. Hindi totoo yan. In every road, there's a rough road. Subukan mong bumiyahe from Manila hanggang Baguio, definitely makaka-experience ka ng lubak. Definitely may harang dyan. Definitely may mga hindrances yan. Pero at the end of the day, makakarating po kayo sa Baguio. Basta't dire-diretso kang umaandar, tumatakbo, may gasolina ka, makakarating ka ng Baguio. Pero hindi mawawala na malulubak ka, hindi mawawala na magkakaroon ng konting aberya or minor na mga delays sa mga biyahe ninyo. So usually talaga, ganyan yung nangyayari. Normal na may experience natin yan sa pagnenegosyo. Ito yung mga birth pains usually na nai-experience ng marami kapag nag-i-start sila ng negosyo. Number 1, expectations versus reality. So ito yan, set ng utak mo is, uy, ang ganda ng kikitain ko ng ganito, ang ganda ng branding, ang ganda ng location ko, ang ganda ng sistema ng negosyo namin. Very powerful ang mga marketing campaigns namin. Definitely, malakas yan pag inumpisahan ko yan. So that is the expectation. Here comes, nagbukas yung negosyo. What usually happen is, it would take some time for it to be known by a certain people. And especially, if your business is meron na yan existing na negosyo rin, na meron din sa iba, hindi mo maiiwasan na syempre, mas matagal silang nag-e-exist kaysa sa'yo. Ikaw ay newcomer lang, new brand ka lang. Normally talaga, hindi mo pa talaga makukuha yung lakas na ine-expect mo sa lahat ng nag-uumpisang negosyo. Even if ginawa mo ang lahat para maging perfecto ang sistema, para maging maganda ang marketing system ninyo, ang operational system ninyo, ang production ninyo, even lahat ng mga yan, talagang pinagplanuhan, pinag-isipan, nag-invest ka ng sobrang laki. Meron talaga at meron mangyayari na expectation versus reality. So, lagi nyong iisipin yan. Kung mag-uumpisa ka ng negosyo, that's number 1 na kailangan mong i-consider. May dadaan at dadaan talaga na ganyan sa negosyo ninyo. Hindi yan magiging smooth. Maaring opening, yes, tuwan-tuwa ka. Usually kasi ganito, no? Pag nag-opening ka ng store, ayan, ang daming tao, ang daming customer kasi nag-imbita ka eh. After 1 week, uy, may araw na wala tayong benta. Uy, may araw tayo na ganito. Uy, may araw tayo na ganito. That is normal kung magninegosyo ka. Kaya huwag kang panghihinaan ng loob kasi that is part of the business na may mangyayari talagang hindi mo ine-expect. Kinonsider mo na lahat ng pwedeng maging challenges pero may lalabas pa rin talaga ng mga challenges. Second na birth pains. Yung puhunan nila, yung kapital nila na sinet para sa isang negosyo is madalas kulang yung budget mo, kulang yung forecast mo. Bakit? Marami kasing negosyante, pag magbubukas sila ng negosyo, nakatutok sila sa operation. Maghahanap ng location, maghahanap ng gagawa ng store nila, maghahanap ng gagawa ng mga karatula nila. Yan ang focus usually ng mga nag-uumpisang negosyante. Gagawa ng Facebook page yan. Mag-iimbita ng mga kaibigan yan. Ito yung reality. Sa pagninegosyo, sa construction, bihirang-bihira na yung sinet mong budget is eksakto doon sa papagawa mo. Usually talaga sumosobra. Maraming nakakalimutan dyan. Kahit umupa ka pa ng sobrang galing na contractor. Madalas talaga yan, kulang yung budget. Halimbawa, nag-set ka ng budget na 100,000. Minsan, sosobra yan ng 5,000. 105 na yung naging construction budget ninyo. Minsan, sosobra yung 110. Minsan, di mo nga in-expect. 100 lang ang budget mo. Hala, eto na, nung ginagawa na, 200,000 na yung nagastos mo. Nangyayari po yan. Tapos, dahil nga sa operation nakatutok, nakakalimutan nila mag-invest sa marketing. So yan, unexpected yung paglalabas mo ng pera dyan. Uy, oo nga pala, kailangan natin gumastos sa ganito, kailangan natin gumastos sa ganito, kailangan natin gumastos sa ganito. Number 3 na birth pains, customer complaints. Hindi mo maiiwasan na may tao talaga magrereklamo at magrereklamo sa bubuksan mong negosyo. Bakit? You cannot please everybody. Hindi mo pwedeng i-please ang lahat ng tao. Hindi mo kayang i-please ang lahat ng tao. Kaya normal na may customer talaga dyan, kahit anong sarap ng luto mong ulam, may magsasabi dyan, kulang sa tamis, kulang sa alat, kulang sa anghang. May ganun talaga. Because you cannot please everybody. Because lahat ng negosyo is subjective pa rin sa perspective ng tao. So you have to set your mind, set yourself as an entrepreneur na dadaanan mo yan. Yan yung mga birth pains na kailangan mong daanan. And once na maitagos mo yung negosyo mo sa mga birth pains, sa mga trials, sa mga pwedeng maging hindrances sa pagpapalaki ng negosyo mo, once na maitagos mo yan, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, then you'll be successful. It's a long journey talaga pag magne-negosyo ka. Hindi ka pwede mag-set ng negosyo na 1 year lang mayaman ka na, 2 years lang successful ka na, 3 years lang milyonaryo ka na. In majority, it's not doable. Especially kung ang negosyo mo is traditional business. Ayan, sana nasagot ko. Thank you so much for having you again here, guys, and see you. Thank you.